Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Tayo po ay dumako na sa tamang oras para pasimulan yung ating mga pagpupulong sa gabing ito. Malugod po kayong tinatanggap sa mga pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Kaya po, para po pasimulan po natin yung ating pagpupulong, makikisuyo po kung kayo ay nasa kalagayan na tayo ay tumayo upang awitin po natin ang awit numero 12. Song number 12, Dakilang Diyos, Jehovah. Ito po ay hango sa Exodo 34, 6 at 7. Kung kayo po ay handa na, tayo po ay pakinggan po natin ang himig at umalinsabay. Magandang gabi muli sa inyo mga kapatid. Ano po ba yung mga aabangan natin sa pagpupulong natin na ito? Bueno, nandyan una, makakapakinig po tayo ng pahayag tungkol sa kung paano nagdidisiplina ang Diyos na Jehovah. Pagkatapos, makikita din po natin kung paano matutularan ng mga magulang ang Diyos na Jehovah kapag nagdidisiplina sila ng kanilang mga anak. Aabangan din po natin yung bahagi ng ating mga estudyante sa maging mahusay sa ministeryo. Pagkatapos, makikita natin kung paano po ba tayo natutulungan ng ating pag-asa na maharap yung may hirap na kalagayan sa mga huling araw sa panahong ito. Kaya bilang pagpapasimula po, tawagin natin si Brother Ferdinand Gaton para ipahayag sa atin ang pahayag na dinidisiplina ni Jehovah sa tamang antas ang mga lingkod niya. Sa mga nakaraang chapter ng Aklat ng Jeremias, nakita natin kung paano naging matigas ang ulo ng mga Israelita. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala sa kanila ng Diyos na Jehovah, ay ipinagpatuloy pa rin nila yung mga masamang gawain na ginagawa nila laban sa Diyos na Jehovah. Ginamit pa nga ni Jehovah si Jeremias para gawin ito, yung paalalang ito. Pero magkagayon man, ay talagang matigas ang puso at ulo ng mga Israelita. Kaya ano yung nangyari? Nangyari ay hinatulan sila ng Diyos na Jehovah at ang Jerusalem ay nasira at sila ngayon ay naging tapon sa lungsod ng Babylonia.
Pero kapansin-pansin, doon sa Jeremias 29:12 at 13, pansinin natin kung ano yung binanggit ni Jeremias. Ano? Dito sa Jeremias 29, chapter 29, 12 at 13. Kung nariyan na kayo, ganito yung binabanggit. Ano? At tatawag kayo at lalapit at mananalangin sa akin at pakikinggan ko kayo. Hahanapin ninyo ako at makikita ninyo ako dahil buong puso ninyo akong hahanapin. Ano yung matututunan natin doon, mga kapatid? Kahit yung mga Israelita, naging masuwayin sila. Binigyan sila ni Jehovah ng chance para magbago, na lumapit sa Kanya. Ngayon ang tanong, paano kaya nila magagawa yon? Magagawa nila iyon kung marubdob silang mananalangin sa Diyos na Jehovah. Kung tutularan nila yung halimbawa ni Haring David na talagang ipinaalam niya sa lahat, sa Diyos na Jehovah, ang lahat ng kanyang mga daan. So kung gagawin iyan ng mga Israelita, makakamit nila yung kapatawaran ng Diyos na Jehovah. At nakita natin, dahil doon, nangako ang Diyos na Jehovah sa kanila na mababasa naman natin doon sa Jeremias 29:14. Kaya kung buong puso nilang hahanapin, ang Diyos na Jehovah, ganito ang pangako niya sa kanila. Ang sabi, at hahayaan kong makita ninyo ako, ang sabi ni Jehovah, at titipunin ko ang mga binihag sa inyo mula sa lahat ng bansa at lugar kung saan ko kayo pinangalat, ang sabi ni Jehovah. At ibabalik ko kayo sa lugar na pinagmulan ninyo noong ipatapon ko kayo. So nakita natin dito na nangako ang Diyos na Jehovah sa kanila na ibabalik sila sa bayan kung saan sila nagmula, sa Jerusalem. Pero mapapansin natin, nangangahulugan ba ito na yung pagsasauli ni ito ni Jehovah doon sa kanyang mga lingkod na nagkasala? Nangangahulugan ba ito na konsentidor ang Diyos na Jehovah at ikinokompromise niya yung kanyang pamantayan may kinalaman sa katarungan? Hindi, Tingnan natin kung ano yung binabanggit noong Jeremias, Kabanata 30, talata 11. Ano kayo yung binanggit doon? Jeremias 30:11. Sabi, dahil kasama mo ako, ang sabi ni Jehovah, at ililigtas kita, pero lilipulin ko ang lahat ng bansa kung saan kita pinangalat. Gayunman, ikaw ay hindi ko lilipulin, pero didisiplinahin kita sa tamang antas at titiyakin kong mapaparusahan ka. So nakita natin, hindi naman nakaligtas sa kaparusahan ang mga Israelita. At alam naman natin na yung kanilang kalagayan doon sa Babylonia ay hindi maalwan. Kaya nga hiniling nila na bumalik sila doon mismo sa kanilang bayan, sa Jerusalem. Kaya, pinapakita noon na hinihikayat ng Diyos na Jehovah yung mga Hudyong iyon na magsisi at manumbalik sa Kanya at talikuran yung mga nakaugalian nila na pagsamba sa mga Diyosan. Kaya ang tanong ngayon, mga kapatid, ano yung matututunan natin sa kanila, may kinalaman sa bagay na yon? Paano naman kung dumating yung time na tayo ay nadisiplina? Paano tayo dapat mag-react kapag nangyari yon? Oo, hindi masarap hindi masakit ang madisiplina. Mahahalin tulad natin ito sa gamot, So, ang gamot kasi alam natin, ayaw natin 'yan eh. O minsan kapag may maintenance tayo, parang ayaw nating inumin yung gamot. No? Sino ba sa inyo dito mga kapatid yung nag-e-enjoy na inumin ng gamot? Di ba? Kahit yung mga bata, ayaw nila yun eh. Ayan. Sa katulad na paraan, ganun ang disiplina. Kaya lang, kung magpo-focus tayo doon sa disiplina, baka maliitin natin yun at isipin natin na hindi para sa akin na yun. O baka masyado namang malupit yung disiplinang iyon. At hindi na natin makikita na yung disiplinang iyon, tanda yun, ng pagmamahal ng Diyos na Jehovah. Tingnan natin mga kapatid yung binabanggit ng Hebreo, Kabanata 12,
talatang 5:6 at talon tayo mamaya sa 12. Tingnan natin ano ang sabi, "At lubusan ninyong nakalimutan ang payo sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong maliitin ang disiplina mula kay Jehova at huwag kang masiraan ng loob kapag itinutuwid ka niya. Dahil dinidisiplina ni Jehova ang mga mahal niya, sa katunayan, hinahagupit niya ang bawat isa na tinatanggap niya bilang anak." At doon naman sa 11, sabi, "Totoo, hindi tayo masaya kapag dinidisiplina tayo, kundi nasasaktan tayo, pero pagkatapos nito, nagbubunga ito ng kapayapaan at katwiran sa mga sinanay rito." Kaya kuminsan, bakit ba natin tinutuloy pa rin yung pag-inom ng gamot kahit na alam natin na na hindi masarap ito? Kasi alam natin na sa pamamagitan nun tayo ay gagaling. Kaya napakahalaga na tanggapin natin ang disiplina. Mahalaga na kontrolin natin yung ating emosyon. Kasi kapag binibigyan pala natin ng dako yung ating emosyon, binibigyan natin ng pagkakataon si Satanas na pasukin iyon at masamain yung disiplina ng Diyos na Jehova. Kaya ano yung magiging resulta nito? Mapapalayo tayo sa Diyos na Jehova at gayon din sa kanyang kongregasyon. Kaya mahalaga na itanong natin sa ating sarili, paano mo gagamitin yung kakayahang mag-isip kapag tumanggap tayo ng disiplina? Kaya nang makikita natin sa larawan, pag-isipan natin, pakisuyo po sa picture. Ayan. So makikita natin sa picture, isang brother, siya ay nakatanggap ng disiplina. Mabigat ba yung kanyang pagkakamali? Oo. Bakit? Kasi 3 elder yung kumakausap sa kanya. Pero ano yung napansin nyo sa reaksyon niya habang kinakausap siya? Di ba, matama siyang nakikinig, ina-absorb niya yung mga bagay na sinasabi sa kanya. Kaya mahalaga mga kapatid, maraming salamat dun sa larawan. Natularan natin yung ganyang saloobin. Lagi nating tatandaan na ang disiplina, ito ay tanda ng pagmamahal ng ating Diyos na si Jehovah. Maraming salamat, Brother Gaton, doon sa malinaw at nakakapagpatibay na pahayag na yon. Ngayon po ay dadako na tayo doon sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, yung spiritual na hiyas. Ito naman po ay papangasiwaan ni Brother Noe Ocfemia. Makikisuyo po ako sa magbabasa sa Jeremias 30:11. Sister Lusong, pasuyo po. Dahil kasama mo ako, ang sabi ni Jehova, at ililigtas kita, pero lilipulin ko ang lahat ng bansa kung saan kita pinangalat. Gayunman, ikaw ay hindi ko lilipulin, pero didisiplinahin kita sa tamang antas at titiyakin kong mapaparusahan ka. Maraming salamat po. Sa tanong, paano matutularan ng mga magulang si Jehovah kapag dinidisiplina ang mga anak nila? Brother Tisara? Matutularan po ng mga magulang si Jehovah kung una sa lahat, yung disiplina ay udyok ng pag-ibig, hindi ng bugso ng damdamin o ng emosyon. At katulad ni Jehovah, gusto rin i-consider ng mga magulang yung antas ng disiplina depende doon sa edad o sa awareness ng bata sa ginawa niya. Pero hindi rin naman dapat i-tolerate o hayaan na lang yung mga maling ginagawa nila. Kaya kung napagpasya ng mga magulang na ibigay yung nararapat na disiplina sa anak niya, dapat na ipaliwanag niyo muna ito. Sa ganun, ay maging malinaw doon sana kung bakit siya dinidisiplina at makinabang siya dito. Maraming salamat. Meron pa pong karagdagan si Brother Espeo. Tama yun. Kung ating susuriin ang maling paggawi ng ating mga anak, huwag nating ipagmatwid o kukonsintihin. Ipadama natin ang kahalagaan o limirasyon ng ating mga anak. Pati yung maling kalagayan dahil hindi natin inaabuso, makatitiyak tayo ito'y tiyak na timbang at makatwiran sa harap ni Jehovah.
Maraming salamat po. So malinaw na po yun. Dako na po tayo sa ikalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong espiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sister Tisara? Sa ngayon, madami ang nagpapalaganap ng mga maling ideya o turo na pwedeng luminlang po sa atin. Alam po natin na ang nasa likod nito, kasinungalingan nito ay si Satanas, at ang layunin po niya ay ilayo tayo sa katotohanan sa pamagitan ng mapanlinlang na mga turo. Kaya kailangan natin na maging maingat tulad ng babala ng Diyos na Yehova sa Jeremias 29:8. Maging maingat po tayo sa mga papakinggan natin o babasahin, lalo na kung hindi ito mula sa organisasyon. Maraming salamat. Sister Cho? Kung minsan po sa ministry may mga tao na nabibigatan sa guilt dahil sa mga maling nagawa nila, kaya naiisip po nilang hindi na sila mapapatawad o tutulungan ng Diyos. Kaya sa ganitong pagkakataon, maganda pong gamitin ang 30:17, kung saan ipinapakita po nito na kahit malalim ang sugat na dulot ng pagkakamali, hindi po ibig sabihin nito na wala ng lunas. Handa si Jehovah na tulungan ng isa na tunay na nagsisisi, ano man po yung bigat ng kanyang mga pagkakamali. Kaya sa halip na magpatali sa nakaraan, matutulungan po natin silang magkaroon ng lakas ng loob na manumbalik kay Jehovah at tanggapin ang tulong niya. Maraming salamat. Sister Barin? Hindi magandang magreklamo kapag paulit-ulit nating napag-aaralan yung mga artikulo sa mga pulong gaya ng ipinapakita sa 29 verse 19. Makikita rito na matiyaga si Jehovah at gusto niya tayong tulungan na maitama ang ating pag-iisip at paggawi. Paulit-ulit niya tayong pinapaalalahanan dahil alam niyang kailangan natin yon. Kaya mapapaisip tayo, kapag paulit-ulit kong naririnig ang isang paalala, paano ko maipapakitang pinahahalagahan ko talaga ito? Maraming salamat po. Brother Banikid, Suyo? Sa 29:11, nag-audio ito sa akin na para gawin ang lahat na makakaya ko para tulungan ang mga tao sa ating teritoryo para sila rin ay magkaroon ng magandang kinabukasan at pag-asa. At hindi lang yun, tutulong din ito sa kanila para maharap ang mga problema sa ngayon na napaparap sa kanila at maging positibo sa buhay at maging tunay na masaya. Maraming salamat po. Brother Arburo? uh, 29:13. Kung hanapin natin si Jehovah, hayaan niyang matagpuan natin siya o mahanap natin siya. Magandang teksto ito dahil gusto natin na mapalugdan ang Diyos na Jehovah. Pero al kontraryo, sa binanggit sa 28:9, bilang paalala sa atin ng unang mga tagwa-kronika, binanggit kasi doon sa mga huling mga pangungusap na kung iiwanan natin si Jehovah, tayo itatakpil niya magpakailanman. Kaya patuloy tayong manatili na nasa kampi niya. Maraming salamat po. Sige po, sis. Pagkatapos po sabihin ni Jehovah na ibabalik niya yung bayan, sa 30:19 po, sinabi niya na maririnig ulit sa kanila yung pasasalamat at tawanan. Nagustuhan ko po yun kasi pinapakita na hindi lang tunguhin ni Jehovah na tulungan tayong makaraos sa mga problema. Gusto niyang maging tunay na maligaya yung mga lingkod niya. Kaya kapag nasa mahirap na kalagayan, hindi ko po dapat isipin na gano'n na lang lagi yung magiging kalagayan. Kasi hindi lang pag-alis sa problema yung kayang gawin ni Jehovah, kaya din niyang ibalik yung kagalakan ko at bigyan ako ng dahilan para magpasalamat sa Kanya. Maraming salamat. Sige, Brad. Napansin ko po yung expression ni Jeremias doon sa Jeremias 29:28 na sinabi niya matatagalan pa. Kaya sinabi ni Jeremias sa mga ipinatapon na magtayo sila ng bahay at magtanim. Nagustuhan ko ito kasi minsan baka gusto nating mabilis na alisin ni Jehovah yung isang mahirap na sitwasyon.
Pero may pagkakataon na kailangan kong tanggapin na baka hindi agad yun magbago. Imbes na ma-frustrate sa paghihintay, pwede kong isipin kung paano ko gagamitin ng mabuti yung aking panahon habang naghihintay kay Jehovah. Maraming salamat. Sister Garland? Natulungan din po ako ng 3017 na maging matatag sa ministeryo. Minsan nakakaramdam po tayo ng hindi magandang pagtanggap ng mga tao sa teritoryo natin dahil kahit nandyan po sila pero ayaw sumagot kahit paulit-ulit tayo magtao po. Minsan sadya naman nilang palabasin ang aso nila para umalis na lang tayo. Hindi sila nagpapahalaga sa dala nating mensahe. Kahit sabihin pa natin na mabuting balita ang dala natin. Pero sabi ni Jehovah sa teksto, kahit na ituring tayong walang halaga ng mga tao, para sa Kanya ay napakahalaga natin at pagagalingin niya ang sugat na nararamdaman natin. Maraming salamat po. Sister Baniked? Natutuhan natin sa Jeremias 29:10 na nakayanan ng mga Hudyo yung 70 taon na pagiging tapon sa Babylonia dahil alam nilang may hangganan ito. Ganon din tayo ngayon. Wala mang eksaktong petsa kung kailan magwawakas yung sistemang ito, pero sigurado tayo na may takdang panahon si Jehovah. Hindi maantala yung mga pangako niya, kaya kung patuloy tayong magtiis, maghintay at magtiwala na pansamantala lang yung pagdurusa natin at may ganting pala na naghihintay sa tamang panahon ni Jehovah. Maraming salamat po. Sister Barin? Si Jehovah po katulad ng isang magaling na hardinero at yung hardi naman po yung puso natin. Ibinibigay niya po lahat ng kailangan para lumago tayo sa espiritual. Kaya sa 29:12 and 13, kung hinahanap natin siya at nananalangin tayo ng buong puso, napapatubo po nito yung mga makadiyos na mga katangian. At sa ganon, hinahayaan po natin si Jehovah na pagandahin yung puso natin o pagkatao natin katulad ng isang magandang hardin. Maraming salamat po sa mga pinaghandaan ninyong komento. Dito na po nagtatapos ang spiritual na IAS. Maraming salamat, Brother Ocfemian, sa mahusay na pangunguna sa ating spiritual na hiyas. Ngayon po ay dumako na tayo doon sa mga bahagi ng ating mga estudyante. No? Pero bago po iyon, hatiin po muna natin yung ating paaralan. Sasamahan po ng group number 3, yung mga estudyante sa ating second hall. Pangasiwaan po ito ni Brother John Pambid. Ngayon po, para sa pagbabasa ng Biblia, babasahin po sa atin yung Jeremias 30, 1 hanggang 11. Ito po ay bahagi ni Brother Roberto Ronquillo. Ang salita na dumating kay Jeremias mula kay Jehovah. Ito ang sinabi ni Jehovah na Diyos ng Israel. Isulat mo sa isang aklat ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Dahil darating ang panahon, ang sabi ni Jehovah. Natutuparin ko ang mga nabihag sa bayan kong Israel at Huda. Ang sabi ni Jehovah. At ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa mga ninuno nila. At yon ay magiging kanila ulit. Ito ang mga salitang sinabi ni Jehovah sa Israel at sa Huda. Ito ang sinabi ni Jehovah. Narinig namin ang sigaw ng mga nasisindak. Natatakot ang lahat at walang kapayapaan. Pakisuyo, tanong mo kung nanganganak ba ang lalaki. Bakit nakahawak sa tiyan ang lahat ng malalakas na lalaki gaya ng isang babaeng nanganganak? Bakit maputla ang mukha ng lahat? Dahil ang araw na iyon ay kahilahilagbot. Iyon ay walang katulad. Isang panahon ng paghihirap para sa Jacob. Pero maliligtas siya mula roon. At sa araw na iyon, ang sabi ni Jehovah na ang mga hugbo, aalisin ko ang pamatok sa leeg mo
at puputulin ko ang mga tali mo at hindi na siya gagawing alipin ng mga estranghero. Maglilingkod sila sa kanilang Diyos na si Jehovah at sa kanilang haring si David, na ibabawan ko para sa kanila. At ikaw, Jacob, na lingkod ko, huwag kang matakot, ang sabi ni Jehovah, at huwag kang mangilabot, o Israel, dahil ililigtas kita mula sa malayo, ang mga supling mo mula sa lupain saan ka sila binihag. Babalik ang Jacob at magiging panatag at tiwasay, at walang sino mang natatakot sa kanila. Dahil kasama mo ako, ang sabi ni Jehovah, at ililigtas kita. Pero lilipulin ko ang lahat ng bansa kung saan kita pinangalat. Gayunman, ikaw ay hindi ko lilipulin, pero didisiplinahin kita sa tamang antas at titiyakin kong mapaparusahan ka. Maraming salamat doon sa bahagi mo ngayon, Brother Ronquillo. No? Ngayon po ay sinubaybayan namin kayo doon sa Aralin 2 ng ating brochure na pagtuturo, yung pagiging natural. Paano daw po ba gagawin ito? Ang sabi, manalangin at maghandang mabuti. So, unang step po yun. Ano? Sabi, pwede daw nating ipanalangin na makapag-focus tayo doon sa ating mensahe, hindi doon sa ating sarili. Pagkatapos, magsalita mula sa puso. Pwede nating pag-isipan kung bakit ba kailangan ng mga tagapakinig natin yung mensahe na sinasabi o binabasa natin. Kaya kapag nagawa daw po natin iyon, mas magiging natural yung pagsasalita natin. Makikita din ito doon sa ating tindig, pagkumpas, pati doon sa ekspresyon ng muka. At kapag nagbabasa tayo, mabibigyan ito ng damdamin yung ating binabasa. So, nakita naman po namin yun doon sa inyong bahagi, kaya naging mahusay po yung inyong bahagi. Maraming salamat po. Ngayon, ay dadako na po tayo doon sa bahagi number 4. Pagpapasimula ng pakikipag-usap, bahay-bahay. Sisimulan ang pakikipag-usap gamit ang paksa ng kampanya sa Setyembre at mag-alok ng Bible study. Ito po ay bahagi ni Sister Dayan Banikid at ni Sister Noemi Galapon. Magandang araw po. Ako po si Dayan, taga Kikulang. Kamusta po kayo? Ano naman ang ginanandang araw? Panay nga ang ulan. Ito hindi ako makatuyo ng mga nilabhan ko. Marami akong lilinisin. Ito, bubuhatin ko pa. Oo nga po, ang dami niyong ginagawa. Ang sipag niyo nga po kasi ang dami niyo ng nilaban, tapos ngayon naglilinis pa kayo. Bubuhatin niyo po ba ito? Tulungan ko na po kayo. Salamat na lang. Mamaya na siguro pag dumating yung anak ko. Saka, para saan ba yan? Christian na kami dito. Makadiyos naman ako. Alam ko na yan. Tamang-tama po, yung mga tulad niyo po talaga ang gusto namin makausap. Marami po kasi mga tao ngayon, hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero kayo, matibay po yung pananampalataya niyo sa Diyos. Oo naman, kahit na marami tayong problema, hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Opo, tinutulungan talaga tayo ng Diyos kasi gusto niya na maging masaya tayo. At tungkol po sa pagiging masaya, meron po ako dalang brochure dito na tumatalakay. At gusto kong malaman ang opinion nyo dun sa tanong na nandito. Sige, ano ba yan? Ito, posible ba tayong mabuhay ng masaya magpakailanman? Ano ang sagot? Oo, hindi, siguro. Sa tingin ko, hindi. Imposible kasi yan. Kasi sa dami na lang problema natin at saka masamang nangyayari ngayon. Oo nga po, ganyan din po yung dating iniisip ko na imposible ito. Pero may nabasa po ako sa Biblia na gusto ko rin i-share sa inyo na sagot sa tanong na ito. Ito po ay mababasa natin sa awit 37:29. Gusto ko po makisuyo sa inyo, pakibasa nyo po. Sige. Ang mga matuwid ang nagmamayari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. Kaya sang-ayon po sa binasa nyo, gaano daw po katagal mabubuhay ang matuwid dito sa lupa? Sabi, magpakailanman. Opo, pangako po yan ng Diyos. Pwede tayong mabuhay, hindi lang ng ilang taon, kundi magpakailanman. Tingnan niyo po yung mga tao dito sa larawan. Ang sasaya nila, hindi ho ba?
Alin po ba dito yung nagustuhan nyo? Para sa akin, ito, parang wala silang problema. Opo. Sa palagay nyo po kaya, magkakatotoo yung mga pangakong ito ng Diyos? Ang sarap nga sanang mabuhay sa ganyang kalagayan, pero parang imposible yan. Akala ko din po, parang imposible yung mga pangako ng Diyos. Pero sa pamagitan ng pag-aaral ko ng Biblia, natutuhan ko na posible pala ito. At yung brochure na to ay tumatalakay sa mga ebidensya na talagang magkakatotoo yung mga pangako ng Diyos. Parang maganda ang pag-aralan yan. Opo, meron po itong 3 aralin na nagbibigay sa atin ng ebidensya na magkakatotoo yung mga pangako ng Diyos. Kaya maganda po talaga itong pag-aralan. Sa katunayan po, nag-aalok kami ng libreng pag-aaral sa Biblia. Gamit po ang brochure na to. Oh, maganda nga sana, kaya lang lagi akong busy. Sa bagay po, ang sipag nyo kasi. Pero pwede po tayong mag-set ng oras at araw na kumbinyente sa inyo. Pwede naman siguro sa bandang hapon, mga 2:00. Wala na akong masyadong ginagawa. Sige po, sa ganitong araw din. At ano po ba yung napili nyong paksa dito na pwede natin pag-usapan sa susunod? Ito siguro yung pangalawa, nagbibigay ng pag-asa ang Biblia. Lesson 2 po. Sige po, pagbalik ko, pag-usapan po natin ito. At iwan ko na rin po ang brochure na to para patiunan nyo pong mabasa. Ako nga po pala si Dayan. Kayo po, pwede pong makilala. Tawagin mo na lang ang Ate Naomi. Salamat po, Ate Noemi. Maraming salamat, Sister Banikid at Sister Galapon, doon sa inyong bahagi. Ngayon po ay sinubaybayan kayo doon sa Aralin 3 noong ating brochure na Mahalin ng Mga Tao. Doon po sa point 4, ang sabi, maging mabait at magalang sa pakikipag-usap. Nakita naman po natin iyon doon sa bahagi ni Sister Banikid, kahit na medyo nagtataas ng boses, yung kanyang kausap ay naging kalmado pa rin. Sister Banikid, kitang-kita yun doon sa tono ng kanyang boses at malamang sa pinag-isipan din niya kung ano ba yung sasabihin niya bago siya nag-reply. Kaya dahil nagawa iyon ni Sister Banikid na naipagpatuloy yung kanilang pakikipag-usap at tumanggap, naging RV yung kanyang kausap. Kaya sa kabuuan po ay naging mahusay yung bahagi ni na Sister Banikid. Ngayon po ay dadako na tayo doon sa bahagi number 5. Pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ito naman po ay pampublikong pagpapatotoo. Simula ng pakikipag-usap gamit ang paksa ng kampanya sa Setyembre. Ito naman po ay bahagi ni Sister Shane Gaton at Sister Andy Gaspay. Ay, magandang araw sa'yo. Ako pala si Shane. Naku, mukhang busy ka. Saglit lang naman ako. Okay lang makilala ka? Okay lang naman po. Ako po si Andy. Para saan po yan? Actually, kinakausap namin yung mga tao dito sa lugar nyo ngayon. Gusto ko kasi itanong tong tanong sa likod ng brochure. Sabi dito, posible ba tayong mabuhay ng masaya magpakailanman? Ikaw, Andy, ano kayang sagot mo sa tanong na yan? Siguro po. Okay lang ba matanong ko kung bakit yun yung sagot mo? Kasi ate, alam naman po natin nangyayari sa ngayon. Yung krimen nga po, parang natural na lang eh. Di ba po, bata, matanda, gumagawa po nun. Tapos yung sakuna po, parang lahat naman po, parang imposible na po. Pero siguro po pwede naman po tayong maging masaya kahit may problema. Pero kung magpakailanman po, parang imposible po yun. Alam mo, salamat sa sagot mo. Nakakatuwa yung sagot mo kasi kahit na maraming problema sa ngayon, alam mo na posible pa rin maging masaya. Pero alam mo itong tanong na to, sinasagot siya mismo ng Bible. Naka-quote na rin dito sa likod, sabi dito sa Awit 37:29. Okay lang ba, Andy? Pakasuyuan kitang basahin. Sige po. Ang sabi po dito, ang mga matuwid ang magmamayari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. Salamat. Anong masasabi mo dyan sa teksto na yan? Meron po palang ganyan, no? Nakalagay po sa Bible na pwede po mabuhay yung mga tao magpakailanman sa lupa. Tama ka. Tsaka napansin mo, anong klaseng mga tao yung mabubuhay sa lupa magpakailanman? Sabi po dito, mga matuwid. Yan. Kung iisipin mo, Andy, kung yung buong mundo mapupuno ng matutuwid ng mga tao, ano kaya yung kalagayan ng mundo natin? Siguro po magiging payapa kasi mga matuwid na po. So, wala na pong gagawa ng masama. Tama, no? Di ba ang gandang pangako nito ng Biblia? Pero baka may tanong mo, mapagkakatiwalaan kaya natin yung binabanggit ng Bible na pangako? Actually, ate, ang ganda ng tanong mo, pero hindi po ako sigurado eh.
Okay lang, Andy. Actually, marami rin ako nakausap na ganyan yung sagot nila. Pero itong brochure na to, sinasagot niya yung mga tanong, yung tanong na yan. Pinapakita ng brochure na to yung mga evidence. Meron ditong 3 paksa. Sabi dito, paano ka matutulungan ng Biblia, nagbibigay ng pag-asa ang Biblia, at makapagtitiwala ka ba sa Biblia? Saktong-sakto ngayong buwan na to, nag-aalok talaga kami ng libreng pag-aaral sa Biblia. Gusto kitang balikan sa susunod. Anong araw ko kaya available, tsaka anong oras? Siguro Ate Friday na lang po, mga 2 p.m. po para wala po kung masyadong ginagawa. Okay, sige, siguro wala rin mga tao nun, no? Okay lang ba mahingi ko rin yung messenger account mo para ma-message kita? Sige po. Okay, sige, salamat. Ayun, maraming salamat po Sister Gaton at Sister Gaspay doon sa inyong bahagi. Kayo ay sinubaybayan doon sa Arilin 1, nung brochure uli natin na mahalin ang mga tao. Yung point 5, ang sabi makinig. Ang sabi dyan, huwag magsalita ng magsalita. Pag tulungan siyang masabi ang iniisip niya, kung angkop, tanungin mo siya. At kitang-kita naman po natin yun dun sa bahagi ni Sister Gaton, na halos laging nagtatanong lang si Sister Gaton at hinahayaan niya na masabi nung kanyang kausap kung ano ba talaga yung iniisip at saloobin nung kanyang kausap, para may angkop niya yung kanyang topic, yung tema. So sa kabuuan po ay naging mahusay yung bahaging iyon. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon po ay dadako naman tayo dun sa bahagi 6, pahayag. Ito po ay 5 minutong pahayag. Ang tema nito ay ano ang ibig sabihin ng Jeremias 29:11. Ito naman po ay bahagi ni Brother Gali Gomez. Sino po dito sa inyo ang walang problema? Sa buong mundo, maraming taong nakakaranas ng matinding problema, kaya nalulungkot sila, na-stress, at nasasaktan. Tiyak na sasang-ayon kayo mga kapatid na lahat tayo ay nakakaranas din ng matinding problema. Baka maisip natin, kailan kaya matatapos ang problemang ito? Yan ang karaniwang tanong na laging tumatatak sa ating isipan. Buti na lang, may Biblia. At dahil doon, nalalaman natin ang mga sagot ng ating mga problema. Ganito ang sinasabi ng Biblia sa Jeremias 29:11. Sabi diyan, dahil alam na alam ko ang gusto kong gawin para sa inyo, ang sabi ni Jehovah. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan at hindi kapahamakan para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan at pag-asa. Ano ang ibig sabihin ng teksto mga kapatid, mga bisita? Oo, nangako ang Diyos na Jehovah na bibigyan ng kapayapaan at magandang kinabukasan ang kaniyang mga mananamba. Sinabi rin ito ng Diyos sa mga Israelita noon, pero yan pa rin ang gusto niya sa mga tao ngayon. Doon sa Roma 15:13, mababasa natin doon na kapag nagtitiwala tayo sa Diyos na Jehovah, kakaroon tayo ng kagalakan at pag-asa. Dahil si Jehovah ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Ang totoo, tinitiyak ng Diyos na mababasa natin ito sa Biblia para magkaroon tayo ng kagalakan at pag-asa. Sa konteksto ng Jeremias 29:11, sa pamamagitan ni Jeremias, pinadala ang mensaheng ito sa mga Israelita na nooy bihag at itinapon sa lupain ng Babylonia. Sa kanilang pagkabihag, nawalan sila ng tahanan, dumanas ng matinding kalungkutan sa dayuhang bansa. Sinabi ng Diyos na Jehovah sa kanila na matagal sila magiging bihag. Dapat sila magtayo ng bahay, gumawa ng hardin para sa kanilang makakain, at
magkaroon ng pamilya. At inagdag pa niya, kapag natupad ang 70 taon na pagkabihag sa Biblia, aalanin ko kayo at tutuparin ko ang pangako kong ibalik kayo sa lugar na ito. Ang tinutukoy ng Diyos ni Jehovah ay sa Jerusalem. Kaya sa anong paraan tinupad ni Jehovah ang pangako niya sa mga Israelita? Ibasahin natin mga kapatid ang 2 Kronika 36, 22 at 23. 2 Kronika 36, 22 at 23. Sa 22, sabi diyan, para matupad ang salita ni Jehovah na binigkas ni Jeremias, inudyukan ni Jehovah si Haring Ciro ng Persia na isulat at ipahayag sa buong kaharian niya ang proklamasyong ito. Sa 23, ito ang sinabi ni Haring Ciro ng Persia, binigay sa akin ni Jehovah ng Diyos ng langit ang lahat ng kaharian niya sa lupa. At inatasyan niya akong ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino man sa inyo na kabilang sa bayan niya, gabayan sana siya ni Jehovah na kanyang Diyos at hayaan siyang pumunta roon. Kaya, pagkatapos ng 70 taong pagkabihag ng mga Israelita, nakabalik na sila sa Jerusalem. Maling akala. Napaunlarin ng Diyos ang buhay ng mga mananamba niya. Ang totoo, ang salitang paunlarin, salitang Hebreo ng hulugang kapayapaan, kalusugan, at kaginhawaan. Ayon sa konteksto, ang ipinangako ng Diyos sa mga Israelita ay isang payapa at magandang buhay, hindi kayamanan. Anong natutuhan natin sa pahayag nito mga kapatid? Dahil natupad ang Jeremias 29:11, makakaasa din tayo sa pangako ng Diyos na Jehovah na sa hinaharap, wala nang sakit, wala nang stress, at wala nang problema. At isa sa mga pangakong ito ay magiging payapa ang buong mundo dahil sa karya ng Diyos, pamamalaan ni Kristo Jesus. Ang tanong, kumbinsido ba tayo mga kapatid sa pangakong ito ng Diyos ni Jehovah? Siyempre. Basahin natin ang Isaiah 55:11. Isaiah 55:11. Sabi diyan, maging gayon ang salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin ng walang resulta, kundi talagang gagawin ito ang anumang gusto ko at siguradong magtatagumpay ito sa lahat itong isa katuparan. Maraming salamat, Brother Gomez, dun sa iyong pahayag. Ngayon po ay sinubaybayan kayo dun sa Araling 1 ng ating brochure na pagtuturo. Epektibong introduction. Bakit po ba mahalaga na yung effective na introduction? Ito po kasi yung mag-determine kung papakinggan pa ba tayo ng ating mga tagapakinig. Dapat makuha kagad natin yung interest nila. So paano po natin ito gagawin? Pwede po tayong pumili ng tanong, mga pananalita o kasabihan, baka karanasan o kaya yung mga balita na recent, para makuha yung interest ng ating tagapakinig. Pagkatapos, dapat malinaw din natin kung ano yung paksa at layunin ng ating pahayag doon sa ating introduction. At syempre, dapat maipakita natin kung bakit ba mahalaga yung paksa natin, kung ano ba yung mapapakinabangan ng ating mga tagapakinig. Kaya nakita naman po natin ngayon doon sa bahagi ni Brother Gomez, at kaya sa kabuuan po ay naging mahusay naman yung kanyang bahagi. Dito na po natatapos yung bahagi ng ating mga estudyante. Nais po ba natin silang pasalamatan? Ngayon po ay dadako na tayo dun sa bahagi ng ating pagpupulong na pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago po iyon ay awitin muna natin yung awit number 3. Ikaw ang aming pag-asa at lakas. Halo po ito sa Kawikaan 14,
26. Kung kayo po ay handa na, tayo po ay tumayo, pakinggan po natin ang himig at umalinsabay. Yan. Para pasimulan mga kapatid, yung ating pamumuhay bilang Kristiyano, meron tayong pagtalakay. Nagbigay si Jehovah ng pag-asa sa mga lingkod niya. Ito po ay tatalakayin sa atin ni Brother Jos Orsal. Noong 607 BCE ay sinakop ng Babylonia yung Jerusalem at naging tiwangwang. Yung mga Hudyo ay naging tapon sila doon sa Babylonia. At kilala ang Babylonia bilang isang malupit na imperyo. Kung kayo yung nandun mga kapatid, ano yung madarama ninyo? Malamang, baka mawalan kayo ng pag-asa. Pero buti na lang may sinabi si Jehovah doon sa Jeremias 29:10 na pagkatapos ng 70 years ay aalalahanin sila ni Jehovah. Kaya tsak na yung pangako na yon para doon sa mga tapat na lingkod ng Diyos na Jehovah ay nagbigay ng pag-asa na hindi sila manlumot na panghabang buhay na silang sakop. Kaya yung mga pangakong ito, mga kapatid, na kagaya nun, ay meron ding malaking epekto sa atin ngayon bilang mga lingkod ni Jehovah. At napakarami ring mga pangako tayong mababasa sa Biblia na matutupad sa hinaharap. At yung epekto nun
habang hinihintay natin yung mga pangakong iyon na binabanggit sa Biblia, nagkakaroon din tayo ng pag-asa. At yung ilang mga epekto para sa atin nun ay kagaya ng binabanggit sa Kawikaan 17:22. Binabanggit doon na tumutulong ang pag-asa para magkaroon tayo ng magandang kalusugan. Totoo naman, no, kapag positive tayo, alam natin na mayroon tayong magandang kinabukasan, may magandang epekto sa atin yon. Kasi kapag puro negative, may stress tayo, madali tayong magkasakit. Pero dahil sa pag-asa na magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan, pati pala sa kalusugan natin ay mayroong magandang epekto yon. No? Pag positive yung ating pananaw. Yung kalawa dun sa Kawikaan 24:10, tumutulong yung pag-asa para hindi tayo panghinaan ng loob. Tama rin yan, no? Na meron tayong magandang darating na pangako sa hinaharap. Kaya tutulong yung pag-asa na hindi tayo panghinaan ng loob. Sa Hebreo 6:19, tumutulong naman yung pag-asa para maging matatag tayo kahit mahirap ang mga kalagayan sa ngayon. Alam kasi natin na sa hinaharap ay hindi na magiging ganito yung mga kalagayan, nabubuti. Kaya nakakapag-endure tayo sa mga panahon natin sa ngayon na kahit na napakahirap ng ating buhay. Kaya dahil yan sa mga pangako na natutunan natin sa Biblia, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Kaya hindi tayo katulad ng ibang mga tao na wala ng pag-asa para sa kanila. Sabi nila ay YOLO, you only live once lang daw. Pero hindi tayo ganun, no? Tayo ay umaasa na magkakaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Kaya sa pagkakataong ito, makakapanood tayo ng isang video at titignan natin kung ano yung mga aral na matututunan natin doon. No? Yung tema, tunay na kapayapaan sa langit at sa lupa, malapit na. Huwag mawalan ng pag-asa. Panoorin natin yung video. Nabubuhay na tayo sa panahong mapanganib at mahirap ang kalagayan. Maraming tao ang nawawalan na ng pag-asa. At kahit ang mga lingkod ni Jehova ay nakakaranas ng mga pagsubok at nagkakaproblema, pwede tayong mawalan ng pag-aari, magkasakit, at mamatayan ng mahal sa buhay. Pwede rin tayong matroma dahil sa naranasan natin. O kaya, mabilanggo dahil sa pananampalataya natin. Ang mga problema natin ay gaya ng mga naranasan ni Job. Tapat na lingkod siya ni Jehova. Pero sa sobrang lungkot niya, naitanong niya, bakit hindi pa ako namatay nung ipanganak ako? Baka nangyari na rin sa atin yan. Pero bakit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa? Kasi sa tuwing nagkakaproblema tayo, sinusuportahan tayo ni Jehova. Lagi niya tayong tutulungan sa materyal na paraan. Sa emosyonal na paraan. At sa espiritual na paraan. Hindi man alisin ni Jehova ang lahat ng problema natin sa ngayon, alam natin na makakayanan natin yon kasi tutulungan niya tayo. At gagawin niya yon hanggang sa mawala na ang lahat ng problema sa hinaharap. Sinasabi sa awit 34:17 at 18. Dumaing sila at nakinig si Jehova. Inililigtas niya ang mga nasisiraan ng loob.
Yung tanong natin mga kapatid, ano ang mga aral mula sa video? Si Lucas. Nahel po ni Jovagat ang lingkod niya. Yan, mahal ni Jehovah God ang lingkod niya. Tama. Ano pa? Sister Regine? Sa gitna? Yung mga nararanasan po nating problema ngayon ay may pagkakatulad sa mga naranasan ni Job noon. Kaya normal lang na manghina rin tayo minsan. Pero kahit ganun, makakaasa tayo na laging nandyan si Jehovah para supportahan tayo. Hindi man niya inaalis yung mga problema natin, binibigyan naman niya tayo ng lakas at higit na makakaya natin para makapagtiis at malampasan ang mga yon. Ginagamit niya din po yung mga lingkod niya para tulungan tayo sa material, emotional at higit sa lahat sa spiritual na paraan. Maraming salamat. Sino pang nais na may ikomento doon? Brother Speo? Tama yun, kasi ang pag-asa na binibigay ng Diyos sa isang gantimpala at ito'y makakabawas ng pag-aalala at tutulong sa atin na manatiling matatag sa emotional, mental at spiritual. Pinapalakas din tayo ng pag-asang yun para makapagtiis ng mga pagsubok. Maraming salamat. Sister Banikid. Natutuhan ko na kahit naglilingkod tayo kay Jehovah, hindi tayo exempted dun sa maraming problema na nararanasan natin ngayon. Pero hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil alam naman natin na si Jehovah ay naglalaan sa atin ng tulong na kailangan natin sa tamang panahon. Maraming pong salamat. Sino pang nais mag-comment doon? Ano pang mga aral mula sa video? Brother Alburo? Hindi na bago sa atin yung termino na pag-asa. Laging nandiyan yan. Pangako yan ni Jehovah para doon sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Maraming mga Bible characters noon pa. At hanggang sa ngayon, mayroon mga lingkod ni Jehovah na nagpapatuloy sa kanilang katapatan. Dahil ang mga taong ito, mga lingkod na ito, ay paniwala talaga sila. Yan pinanggit ni kanina sa 29:11 Jeremiah. At tayo binibigyan lagi ni Jehovah ng pag-asa at magandang kinabukasan. Maraming salamat. Sister Lusong? Nakakapagpatibay din po yung teksto sa awit 34:17-18 na kapag nakakaranas tayo ng mga mahihirap na problema, makikinig si Jehovah sa atin sa ating mga pagdaing. At ina-assure din tayo na si Jehovah kasi malalapit siya sa mga pusong nasasaktan. Kaya pinapakita na si Jehovah talaga nagmamalasakit siya sa atin at gusto niya tayong tulungan. Maraming salamat. Kaya nakita natin mga kapatid na ngayon pa lang, yung pag-asang binibigay ng Diyos na Jehovah ay nakakatulong na sa atin. At sa hinaharap, na tayo ay lubos na magkakaroon ng kagalakan dahil yung mga problema ay mawawala na dahil sa mga pangako ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat, Brother Orsal, sa mga paalala kung paano makakatulong yung pag-asa natin sa atin ngayon. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng special na kampanya sa Setyembre. Tatalakayin po ni Brother Absalon Banikid yung mga tungkol dito. Espesyal na kampanya sa buwan ng Setyembre. May kaugnayan sa kampanyang ito. Ito ang tanong. Ano ba ang pinakatunguhin natin o layunin natin kapag tayo ay nagtuturo ng Biblia sa mga tao sa ating teritoryo? Bueno, ang sagot ay makikita sa brochure na Masayang Buhay. Itong brochure na ito. Dito sa Aralin 2. Paragraph 1. Anong sabi diyan? Para magkaroon sila ng pag-asa. Oo. Kapag tayo ay nagtuturo ng Biblia sa mga tao, ay ang layunin para magkaroon sila ng magandang pag-asa. Kaya naman,
sa buwan ng Setyembre ay itatampok ang brosyon na to sa pambuong daigdig na kampanya, itong Masayang Buhay Magpakailanman. Sikapin nating ipamahagi ang brochure na ito sa lahat ng tao sa ating teritoryo hanggat maaari. Ang layunin natin ay para makapagpasimula ng mas marami na pag-aaral ng Biblia sa lahat ng tao sa ating teritoryo. Ang mga mamamahayag na gustong mag-auxiliary pioneer ay pwedeng pumili ng dalawang opsyon. No, pwede silang umabot ng kahilingang oras na 15 o kaya naman ay 30. Doon lang sa buwan ng Setyembre. Karagdagan pa, isang espesyal na pahayag ang ating mapapakinggan sa buwang ito. Ano yung espesyal na pahayag yun na mapapakinggan natin sa linggo ng Setyembre 26, 2026? Ito yon, pwede niyong itala. Kung paano ka matutulungan ng Biblia. Ay haharap sa lahat ng kongregasyon sa buong daigdig at dito sa ating kongregasyon ay Sabado, alas 9 ng umaga. At malugod nating iimbitahan ang lahat ng interesado na dumalo sa pahayag na ito, itong buwan ng panahon ng kampanya. At narito mga kapatid, ang kayusan sa ating kongregasyon. Ang bawat grupo ay gagawin nila ang kanilang teritoryo ng kanya-kanya. Pagkatapos, ang grupo na mauunang matapos ay tutulong sa ibang grupo. Hanggang sa matapos, hanggat maaari, ang teritoryo na nakalaan. Kaya pinasisigla ang lahat na makibahagi ng may sigla sa panahon ng okasyong ito, ng kampanya. Maraming salamat, Brother Banigid, sa pagtalakay ng ating mga tagubilin para sa kampanya natin sa Setyembre. No? Tiyak na napasigla ang lahat para makibahagi dito. Ngayon po ay dadako na tayo dun sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ito naman po ay papangasiwaan ni Brother Rafael Santiago. Nandito na tayo sa Aralin 5. Abraham, sumunod siya kahit mahirap. Pabasa na natin yung mga parapo. Dahang-dahang naglalakad si Abraham papunta sa lugar na sinabi ni Jehovah sa kanya, at determinado siyang makarating doon. Ilang araw lang ang paglalakbay na ito, pero ito ang pinakamahirap na paglalakbay na ginawa niya sa buong buhay niya. Iniisip-isip ni Abraham ang iniutos ni Jehovah sa kanya. Pakisuyo, isama mo ang iyong anak na si Isaac, ang kaisa-isa mong anak na pinakamamahal mo, at maglakbay ka papunta sa lupain ng Moria, at ihain mo siya bilang handog na sinusunog sa isa sa mga bundok doon na ituturo ko sa iyo. Alam ni Jehovah kung gaano kamahal ni Abraham si Isaac, kaya bakit niya hihilingin iyon? At paano magkakaroon ng pananampalataya at lakas ng loob si Abraham na masunod si Jehovah? Sa Biblia, tinatawag si Abraham na ama ng lahat ng may pananampalataya. Talagang matibay na ang pananampalataya ni Abraham bago pa siya utusan ni Jehovah. At sa paglipas ng panahon, tinulungan siya ni Jehovah na mapatibay pa yon. Halimbawa, maraming taon na ang nakakaraan, sinabi ng Diyos kay Abraham na pupuksain niya ang mga lunsod ng Sodoma at Gomora. Nag-alala si Abraham, kaya tinanong niya si Jehovah kung talaga bang pupuksain niya ang mga
matuwid kasama ng masasama. Naging matyaga si Jehovah kay Abraham at sinabi niya na kung may 10 matuwid na makikita doon, hindi niya wawasaki ng mga lungsod. Kaya natutuhan ni Abraham na makatarungan at maawain si Jehovah at siguradong hindi niya nakalimutan ang aral na iyon. Di nagtagal, pagkatapos nito, gumawa ng himala si Jehovah para kina Abraham at Sarah. Kahit halos 90 na noon si Sarah at halos 100 si Abraham, ginawang posible ni Jehovah na magkaroon sila ng anak, si Isaac. Natutuhan dito ni Abraham na walang imposible kay Jehovah kahit parang patay na ang katawan niya. Nagkaroon siya ng anak. Hindi rin nakalimutan ni Abraham ang aral na iyon. Ngayon, pagkalipas ng mga 25 taon, siguradong pinag-iisipan ni Abraham ang mga aral na iyon habang naglalakad siya papunta sa Moria. Dahil sa mga natutuhan niya, sigurado siya na kahit mamatay si Isaac, kaya at gusto ni Jehovah na buhayin itong muli. Ang pag-asa ni Abraham ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magpatuloy lang sa paglalakbay. Nang matanaw na ni Abraham ang lugar na pinili ni Jehovah, sinabi niya sa mga lingkod niya na maghintay muna kasi silang dalawa lang ni Isaac ang aakyat para maghandog. Pero makikita sa mga sinabi niya na sigurado siyang magkasama silang babalik ni Isaac. Ngayon, nang silang dalawa na lang ni Isaac sa bundok, dumating na ang panahon para gawin ni Abraham ang isang bagay na hindi maiisip gawin ng isang mapagmahal na ama. Ihahandog na niya ang anak niya. Itinali niya ang mga kamay at paa nito at inihiga sa ibabaw ng isang altar. Siguradong mas malakas si Isaac sa tatay niya, pero sumunod siya at hinayaan lang ito na gawin iyon sa kanya. Pagkatapos, kinuha na ni Abraham ang kutsilyo at papatayin na sana ang minamahal niyang anak. Pero tinawag siya ng isang anghel at sinabi, "Huwag mong saktan ang anak mo." Pinuri ng Diyos si Abraham dahil sa pananampalataya at pagsunod nito. Inulit din niya ang pangako niya na pagpapalain niya si Abraham. Paparamihin ang supling nito at pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa dahil sa pagiging masunurin ni Abraham. Hanggang ngayon, may ginagawa pa rin si Jehovah para matupad ang pangako niya kay Abraham. Tatanggap ng walang hanggang pagpapala ang mga tao dahil sa pangakong iyon. Pero sa pangyayaring ito sa buhay ni Abraham, may iba pang bagay na ginawa si Jehovah. Ipinakita niya sa atin kung ano ang kailangan niyang pagdaanan para mailigtas sa mga tao. Gaya ni Abraham na handang ihandog ang mahal niyang anak, handa rin si Jehovah na ihandog ang kaisa-isa niyang anak, si Jesus, para sa ating lahat. Kaya kapag nababasa natin ang tungkol sa ginawa ni Abraham, nakikita rin natin kung gaano tayo kamahal ni Jehovah. Gaya ni Abraham, titibay ang pananampalataya natin kung pag-iisipan natin ang mga natutuhan natin tungkol kay Jehovah at ang mga ginawa niya noon para sa atin. At habang tumitibay ang pananampalataya natin, mas lumalakas din ang loob natin. Siyempre, hindi naman ipapagawa ng Diyos sa atin ang ipinagawa niya kay Abraham. Pero sigurado tayo na kung may pananampalataya tayo, magkakaroon tayo ng lakas ng loob na sumunod anuman ang hilingin ng Diyos sa atin. At dahil sa pagiging masunurin natin, tatanggap tayo ng mga pagpapala na higit sa inaasahan natin. Ituloy natin, pakisuyo sa maaring yun sa baybayan, yung Hebreo 11 at 12 at 17 hanggang 19. Pakisuyo. Dahil din sa pananampalataya, nagdalang tao si Sarah kahit lampas na siya sa edad. Dahil naniniwala siyang tapat ang nangako nito. Dahil dito, nagmula sa isang lalaki na para na ring patay ang mga anak na kasindami ng mga bituin sa langit at hindi mabilang na gaya ng buhangin sa tabing dagat. Sa 17 at hanggang 19, dahil sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, para na rin niyang inihandog si Isaac. Ang tao na masayang tumanggap ng mga pangako ay nagtangkang ihandog ang kaisa-isa niyang anak. Kahit na sinabi sa kanya, kay Isaac magmumula ang tatawaging iyong supling. Pero inisip niya na kaya ng Diyos na buhayin itong muli at ibinalik nga sa kanya ang anak niya mula sa kamatayan na makasagisag na paraan.
Okay, maraming salamat, Brother Kim Pemyas, sa pagbabasa sa amin ng para po. Dakuhan po natin yung tanong, paano nagpakita ng lakas ng loob si Abraham? May dalawang ulat diyan na sumubok ng kanyang pananampalataya. Ano yun? May binanggit diyan na dalawang halimbawa. Sister Barin, Sister Barin. Yung una po, kaya niya pong ihandog yung kaisa-isa niyang anak. Salamat. So yun yung pinaka mahirap na bagay na inutos sa kanya ni Jehovah. Kaisa-isa niyang anak. Bago siya nasubok sa bahaging iyon, paano siya nagpakita ng lakas ng loob? Doon sa Sodom at Gomorrah. Yung dalawang lungsod na iyon. Ano ba kasi yung pangyayari doon sa dalawang lungsod na ito na binanggit ni Jehovah kay Abraham? Okay po. Isang halimbawa kasi yun. Ayun, Sister Baniked. Lakas loob nga pong tinanong ni Abraham ang Diyos na Jehovah kung talaga bang pupuksayin niya yung Sodoma at Gomorrah kasama nung matutuwid. At lakas loob siyang nakipagtawaran kay Jehovah na kung saan ay makikita natin mula sa malaki hanggang naging maliit ay nakipagtawaran siya para hindi mapuksa yung pamangkin niya. Ayun, yun yung isa, no? Salamat po, no? At yung isa pa, tama yun, ano? Meron pang binanggit dyan na nagpapakita na kailangan ng matibay na pananampalataya sa part ni Abraham at ni Sarah. Ilang edad sila? Nung binigyan ni Jehovah ng anak? Ayan, Brother Tisara. Nung sinabi po ng Diyos na Jehovah na magkakaanak sila, si Sarah noon ay 90 at si Abraham naman ay halos 100 years old na. Kaya para sa paningin ng tao, imposible na yun na magkaanak sila. Pero naging posible sa Diyos na Jehovah na magkaroon pa sila ng anak sa ganung edad. Ayun, tama. Kaya kailangan ng matibay na pananampalataya. No? Naalala natin, doon sa mga pag-aaral natin, si Sarah, tumawa siya doon sa mensahe na iyon. Nung narinig niya. Tapos sinabi pa nga ng anghel, tumawa ka. Kinahila yun ni Sarah. Pero pinakikita namin matibay silang pananampalataya sa Diyos na Jehovah. No? Okay, so dakuan natin yung paghahandog nang hilingin ni Jehovah na ihandog. Ito kasi yung pinakamahirap gawin. Bakit? Bakit pinakamahirap gawin yon sa part ni Abraham? Iahandog niya yung binatilyo niyang anak na si Isaac doon sa bundok Moria. Kaya isa-isa niyang anak. At ano nagpapakita na sigurado siya? Ayun, Brother Emiliano. Mahirap po to dun sa part ni Abraham na ialay yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Bakit? Kasi binanggit nga kanina na first time lang nila na magkaroon ng anak after ilang taon na bumilang na halos may edad na silang dalawa. Pero ipinapakita dito sa mga binanggit kanina na lumakas yung pananampalataya ni Abraham na kayang gawin ng Diyos na Jehovah yung imposible. Yun nga yung buhaying muli, yung kanyang anak. Kaya hindi siya nagdalawang isip na sundin ng Diyos na Jehovah doon sa iniutos sa kanya. Ipinakita nung kapangyarihan ni Jehovah na kaya niya ng
kaya niyang magbigay ng anak para sa kanila, kaya niyang gawin yung isang bagay na maging matiisin doon sa mga taong alam natin na gumagawa ng masama. Kaya ito yung nagpakita kay Abraham na kayang gawin ni Jehovah yung mga bagay na imposibleng gawin. Ayan, tama yun. Dito sa Bible character na ito, no, na si Abraham at yung kanyang ginawang iyon, bagaman hindi niya inawat kasi siya ng anghel, no, na gawin iyon, nasaktan yung bata. Pero para na rin niyang inihandog yung kanyang kaisa-isang anak. Ano yung nire-represent niyan? Sino yung nire-represent niyan nung ginawa na iyon? Brother Espejo. Nirefer niya kay Panginoong Hesus na ang kaisa-isa rin niyang anak ay hinandog niya para sa atin. Tama po. No? Si Jehovah at si Jesus. No? Okay, so dakuha na natin yung tanong. No? Ano ang mga patunay na talagang nabuhay si Abraham? Pakita din natin yung larawan A. Sister Barin. May mga patunay na talagang nabuhay si Abraham. Halimbawa, binanggit siya ni Jesus at ng mga alagad niya ng maraming beses. May mga natuklasan din sa archaeology, gaya ng mga tapyas ng luwad na may mga pangalang konektado sa pamilya ni Abraham. Natuklasan din yung mga guho ng Ur na sinasabing pinanggalingan niya. Kaya makikita natin na hindi lang basta kwento si Abraham. May mga ebidensya ring sumusuporta na talagang nabuhay siya. Ayan, salamat po. Gusto niyo bang komentuhan yung larawan na iyan? Ano yung masasabi natin dyan? Brother Emiliano. Ito kasi yung mga patunay na talagang nung pre-existing time ni Abraham ay talagang nabuhay siya. Kasi itong mga larawan na nakikita natin ay libong taon na yung nakakalipas nung iukit ito. At ito yung mga nagpapatunay na talagang nag-i-exist yung isang tao nung panahon na yon. At dito ay pinakita na yung nasa larawan, ito ay bukirin ni Abraham. So ito yung isa sa historical view na pinakita na talagang merong nag-e-exist na Abraham nung mga panahon na yun. Ayan, salamat. Sa pangalawang tanong dito, paano posibleng nakilala ni Abraham ang Diyos na Jehovah? Sister Tio. Sa tulong po ni Sem na isang tapat na lingkod rin ng Diyos na Jehovah, siya po ay may matibay na pananampalataya at matagal po na nag-abot ang buhay nila ni Abraham. Kaya posible po na personal na nakilala ni Abraham si Sem at natutumula sa kanya tungkol kay Jehovah at sa mga ginawa niya. Dahil po dito, ang magandang halimbawa ni Sem ay malamang na nakatulong kay Abraham na magkaroon din po ng matibay na pananampalataya at paggalang kay Jehovah. Salamat. So, mahaba kasi yung buhay nila noon. Siguradong nagpangabot itong si Sem at si Abraham. So, bakit tinanggap ni Jehovah ang pagsamba ni Abraham? Tanong 3. Sister Pangilinan. Dahil dalisay ang motibo ni Abraham sa pagsamba at masunurin din siya sa Diyos na Jehovah. Sinunod niya yung detalyadong utos ni Jehovah sa kanya kung paano ihahandog si Isaac kahit yung kaliit-liit ang detalye, handa niyang sundin. Ayan. Tama. Kaya makikita natin na talagang masunurin si Abraham. Hindi niya ipinagkait yung kanyang kaisa-isang anak. Handa niyang gawin kung ano yung sinasabi sa kanya ni Jehovah. Kahit pa sa kanya, sa pahagi niya, nahihirapan siyang unawain yan. Pero dahil sa pananampalataya niya, para na rin niyang inihandog yung kanyang kaisa-isang anak. Yan.
Tanong 4. Paano pinatutunayan ng pangako ni Jehovah kay Abraham sa Genesis 22:17 na tama ang Biblia pagdating sa science? Brother Baswell? Sa Genesis 22:17, inihambing po ni Jehovah dito yung dami ng bituin sa langit sa mga butil ng buhangin sa tabing dagat. Interesting ito kasi nung panahon ni Abraham, mga ilang libong bituin lang yung nakikita ng mata, mga nasa 2,000 to 6,000 lang na bituin ang nakikita sa gabi. Pero ngayon, alam natin na napakarami, bilyon-bilyon at higit pa yung mga bituin. Kaya scientifically accurate yung pagkukumpara ng Biblia sa napakaraming bituin at napakaraming butil ng buhangin kahit hindi pa alam ng tao noon kung gaano talaga karami yung mga bituin sa langit. Ayan. So yung bang Bible tama yun, yung nabanggit, recognize doon sa pwedeng makita ng ating mga mata. Meron na bang teleskopyo panahon ni Abraham? Ano yung binanggit dyan ng ating gumamit ba si astronomo? May nagsasabi daw si Abraham ay isang astronomo. Gumamit siya ng teleskopyo. May nagpapatunay bang gayon? Ano yung binanggit dyan? Meron bang teleskopyo noong sinaunang yung mga tao na nabuhay noon, gaya ni Abraham? Sister Tio. Maliwanag na wala pong ginamit na teleskopyo. Ito po yung ulat po na to ay isang halimbawa lamang ng siyentipikong kawastuhan ng Biblia. Tama, no? Siguradong hindi pa, no? Itong teleskopyo, sa itong panahon lang natin ito, halos panahon ng, kaya hindi, bagaman hindi aklat ng science ang Bible, pero pag nag-uulat ito, tumpak, maasahan. Anong dahilan? Bakit? Bakit may kawastuan na kapag sinabi ng Biblia, tama iyon? Sister Baniked. Hindi naman astrologo si Abraham o may teleskopyo siya o lente para malaman niya yung bilang ng mga bituin. Patunay lang ito na ang iniulat niya ay galing kay Jehovah na may lalang ng bituin na alam talaga ang eksaktong dami ng bituin. Kaya yung Biblia talaga ay galing sa Diyos. Salamat po. So pwede natin ipakita yung larawan at gusto mo mari ba natin komentohan iyan? Ano yung masasabi po natin dyan sa larawang iyan? Brother Alburo. Napakarami ng mga bituin at hindi mabibilang yan. Kasi sa universo, ang isang galaxy, hundreds of billions of galaxies, mayroong tinatawag na billions of stars. Kaya may mga pangalan pa yan. Yan ang hindi kaya ng mga scientists na magawa nila na mapangalanan pa yan. Kaya makikita natin ang katunayan na ang Biblia ay hindi mapag-aalinlanganan sa pagiging totoo nito na ito talaga ay salita ng Diyos. Maraming salamat po. No? Okay, dakuhan na natin yung gawin ng mga natutuhan mo. Paano nagbigay ng lakas ng loob kay Abraham ang pag-asa niya? Paano lalakas ang loob natin kung lagi nating pag-iisipan? Sige, yun muna ang unang tanong. Paano nagbigay ng lakas ng loob kay Abraham ang pag-asa niya? Sister Lusong, Laika.
Dahil alam po ni Abraham na kaya ni Jehovah buhayin muli yung anak niya, nagawa niyang ihandog ito kay Jehovah. Alam niya makapangyarihan si Jehovah at alam niyang tumutupad si Jehovah ng pangako. Salamat. Pwede natin ipakita yung larawan C, no? Ito yung tanong. Paano lalakas ang loob natin kung lagi nating pag-iisipan ang pag-asa natin? Sister Dan? Kapag lagi po natin pinag-iisipan yung mga pangako ni Jehovah, napapalalahanan po tayo nito na mas malaki po yung kayang gawin ni Jehovah kaysa sa mga problema po natin ngayon. Kaya gaya rin po ni Abraham, magiging mas determinado tayong sumunod kay Jehovah dahil alam po nating hindi niya nakakalimutan yung mga pangako niya at siguradong tutuparin niya po ang mga yon. Salamat. Pwede ba natin komentuhan yung larawang iyan? Iugnay natin doon sa kung paano lalakas ang loob natin kung pag-iisipan natin ang ating pag-asa. Brother Barin, Ray. Pasuyo po. Katulad nung nasa larawan doon sa bandang kaliwa, matanda yung brother, at nag-iisa na lang siya, teenager nilang mag-asawa, at malamang wala na yung sister. Pero sa pag-asa niya, doon sa bandang kanan na larawan, ay muli siyang babata at makakasama na niya muli yung kanyang asawa sa bagong sanlibutan. Kaya yung pag-asa na yon ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob para makapagpatuloy. Maraming salamat po. No? Okay, karagdagan, Sister Baniket, pasuyo. Kaya sa panahon natin ngayon, kung mawalan man tayo ng mahal sa buhay, maaaring hindi talaga mawawala agad yung sakit. Pero kapag bubulay-bulayan natin yung pag-asa ng pagkabuhay muli, talagang makakayanan natin yung sakit dahil isipin natin na may panahon na makakasama natin ulit yung mahal natin sa buhay na namatay. Maraming salamat. Nakuha na natin yung sumunod na tanong. No? Paano ka pwedeng maghandog kay Jehovah gaya ng ni Abraham kapag nakakita ka ng pagkakataong magpatotoo? Okay, si Brother Emiliano. Sa panahon kasi natin ngayon, hindi na natin pwede gawin yung katulad ng paghahandog na ginagawa nila Abraham noon. Pero may isang klase ng paghahandog na pwede natin gawin ngayon. Doon sa Hebreo 13:15, sinabi doon na ang bunga ng mga labi natin na naghahayag sa mga tao ng pangalan niya. Ibig sabihin, yung pangangaral ng mabuting balita, ito yung isa sa mainam na handog na pwede nating ipagkaloob sa Diyos na Jehovah. At ito rin yung isa sa modernong paraan ng paghahandog na pwede nating ibigay sa Diyos na Jehovah. Ayan, salamat. Paano ka pwedeng maghandog kay Jehovah gaya ni Abraham kapag pinag-iisipan mo kung paano gagamitin ang mga pag-aari mo? Sister Serdan? Tulad ng binanggit po sa Kawikaan 3:9, maaari ko pong unahin yung mga bagay na may kaugnayan po sa pagsamba kay Jehovah at bukas palad na gamitin yung mga material na pag-aari ko para suportahan yung gawaing pangkaharian. Salamat. Tama yun, ano? Isang bahagi yun, ano? Tayo sa yung mga pag-aari natin, ano? Ginagamit natin ito para pumunta sa mga Bible study natin, mga tinuturuan natin sa Biblia, tapos nag-aarbi rin tayo, nangangaral. Diba? Ginagamit natin yung ating mga pag-aari. At isa ting paraan, dito sa ating bulwagan sa Kingdom Hall, yung ating mga donations. Isang paraan din yan ng pagsuporta sa pagsamba, paghandog kay Jehovah ng ating mga pag-aari. Etong, paano ka pwedeng maghandog kay Jehovah gaya ni Abraham kapag kailangan ng mga kapatid ang tulong? Nakita natin, may nangangailangan kapatid ng tulong. So, paano natin may papakita na naghahandog tayo sa Diyos ni Jehovah gaya ni Abraham? Yan yung Filipos 4:18, no? Pwede natin iyog na yung teksto na yun. Sister Barin, pasuyo po. Na magiging bukas ako sa pagtulong ayon sa kaya ko.
hindi lang sa material ng mga bagay ang maibibigay ko, pwede ring panahon, lakas o practical na tulong. Maraming salamat po. No? Paano mo pa matutularan ng lakas ng loob ni Abraham? Si Cham Cham? Susunod po ako palagi kay Jehovah. Ayan. At maging yung iyong mga magulang, Cham, sundin sila. No? Tama yun, Karagdagang punto, Sister Baswell? Yung din pong lakas ng loob ni Abraham ay resulta ng kanyang matibay na pananampalataya at pagtitiwala kay Jehovah. Kaya gusto ko din pong katulad ni Abraham, bulay-bulayin yung mga natutunan ko tungkol kay Jehovah, mga ginagawa niya para sa kanyang mga lingkod, para ma-develop ko din yung klase ng pananampalataya na magbibigay ng lakas ng loob na sundin kahit ano man yung kahilingan ni Jehovah. Ayan, salamat. Mahalagang pag-isipan. Ano ang itinuturo ng ulat na ito tungkol kay Jehovah? Brother Villamor. Sa Genesis 18:23 hanggang 33, paulit-ulit po na tinanong ni Abraham si Jehovah na kung meron mang 50, 40 o di kaya 30 o kahit 10 matuwid na tao sa Sodoma at Gomora ay wawasakin pa rin ba ni Jehovah ang mga lungsod? Pwede sana sabihin ni Jehovah na tama na Abraham, nasagot ko na yung mga tanong mo. Pero matyaga pa rin siyang nakinig kay Abraham. Kaya tinuturo po nito sa atin na si Jehovah ay talagang matyaga at handang makinig sa atin kahit paulit-ulit na po natin sabihin sa Kanya ang mga problema natin. Salamat. Brother Ocpemia. Kahit may kapangyarihan siyang alamin yung mangyayari sa hinaharap, hindi niya ito ginawa nang sinubok niya yung pananampalataya ni Abraham. Katunayan ito na pinipili niya kung ano yung patiunan niyang aalamin o balanse siya sa paggamit ng kapangyarihan ito. Salamat. Ipinapakita nito na talagang may paggalang siya sa ating kalayaang magpasya. Okay, sige. Ano ang koneksyon ng ulat na ito sa layunin ni Jehovah? Ayun, Sister Garland. Kung si Abraham ay pinangakuan ni Jehovah at tinupad niya ang mga pangako niya, maasahan din natin ang mga pangako ni Jehovah sa hinaharap na bigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan sa paraisong lupa. Ayun, salamat. Katunayan, tinukoy siya na ama ng may pananampalataya, si Abraham. Ano ang itatanong mo kina Abraham at Isaac kapag binuhay na silang muli? Anong itatanong mo? Meron? Sister Barin? Kay Isaac po siguro may idea na siya kung sino o ano yung ihahandog nila habang umaakyat sila sa bundok. Paano niya po kaya napanatili yung katapatan niya kay Jehovah kahit na nakikita niya na siya na yung tinatali o siya na yung hinahandog. Tunay na masunurin, si Isaac, Kahit pwede niyang labanan yung kanyang tatay kasi malakas siya. Pero hindi niya ginawa yon. Okay, hanggang dito na lang yung ating pag-aaral. Maraming salamat, Brother Santiago, sa mahusay po na pagtalakay ng ating pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Mabilis na natapos yung ating pagpupulong, mga kapatid, Ano po ba yung mga natutuhan natin? Pwede po kayong makibahagi. Sige po. Sister Kylie. Napahalagahan ko po yung paglalaan ng emosyonal na tulong ni Jehovah sa atin. Marami po kasing nakakaranas ng mahihirap na problema dahil doon nasisiraan sila ng loob o di kaya nagkakasakit gaya ng depression at anxiety. Pero gaya sa video kanina po, kapag dinadamayan natin ng mga kapatid, kahit yung pagsama lang natin sa kanila, na-appreciate na po nila yon. Makikita natin mismo yung pag-ibig ni Jehovah at mararamdaman natin na hindi niya tayo pinapabayaan, na hindi po tayo nag-iisa. Maraming salamat po. Sige po, Sister Gumapas.
Doon po sa unang bahagi, na-remind po ako ng disiplina ni Jehovah, tanda ng love niya sa atin. Kaya kapag nakakatanggap ako ng disiplina, hindi ko dapat hayaan na emosyon ko ang mag-control sa reaction ko. Instead, iisipin ko kung ano yung lesson na gusto ituro sa akin ni Jehovah about doon. Maraming salamat po. So talagang marami tayong natutuhan mga kapatid dun sa ating pagpupulong ngayon. Ngayon, ano naman po yung aabangan natin next week? Malalaman po natin mga kapatid kung ano po ba yung bagong tipan at paano tayo nakikinabang dito. Pagkatapos, aabangan din po natin yung mga bahagi ng ating mga estudyante. At syempre makikita po natin kung paano ba natin mas epektibong magagamit pa yung jw.org, yung ating website. Kaya para po wakasan yung ating pagpupulong ngayon, tayo po ay aawitin natin ang awit numero 156, Nananampalataya Ako. Ito po ay halaw sa awit 27:13. Kung kayo po ay nasa kalagayan, tayo po ay tumayo, pakinggan po natin ang himig at umalinsabay.